Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church leaders and authorities. Bless also our benefactors, their supporters, the people who are working behind this ministry. Bless our government leaders and officials. Father, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, including the J.D. Caligan Foundation Incorporated. Father, I pray for our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, our different outreaches, advocacy to our environment, our little business. Panalangin ni Amahan. As I pray for our Oasis of Love community with Taydudong Nadalem Chua. Bless Altia Vision Center, my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, Father, Alma and Tia. Father, I believe in Jesus, powerful of Nazareth, that you may extend your healing touch for the resolution of our curses, curse of our poverty, curse of insufficiency, curse of ignorance, mental block, curse of our physical disease, spiritual sickness, and all bandages. Father, please dissolve. As I pray in Jesus, powerful of Nazareth, for all sickly people around the world, labi na Amahan, ang dunay sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing, atay baga, kidney, sa dugo, sa intestine, nervous system, immune system, sakit sa panit, sa bukog, sa tissue, sa muscle, sa cells. Please repair our bodies, Almighty Father, head to foot, if possible. In Jesus' name, we believe, receive our individual healing. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria, San Jose, Paul Anthony, all saints, miracles, blessed, our relatives in heaven, guardian angels, please be with us, pray for us, as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name, Father, panalangin niya ang tanang birthday celebrants, nagsaulog ng anniversaries, tanan Ginoo nga mga nakay panalangin, tanan namatyan liguna. We entrust everything to you, Father, labi na ang nag-ablis ng TV o radio, pabatia sa imong grasya, kaluoy, gugma o panalangin. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Mateo, Kapitulo 12, 46 ngadto og 50. Ang inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, niabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, nagtindog sa didto sa gawas kay gustong makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug maigsuon ato sa gawas, ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong maigsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, mao kini sila ang akong inahan ug akong maigsuon. Kang akong inahan o maigsuon mo kadtong nagbuhat sa kabuton sa umahan na tuwa sa langit. Today we are remembering St. Lawrence. According to his biography, he became a priest and Dr. Douglas Capuchin preacher was born at Italy. At the age of 16, he entered the Capuchin Franciscans in Verona, changing his name of Cesar into Lawrence while doing his philosophical and theological studies at the University of Padua.
He displayed marvelous talent for languages and scriptures. After his ordination, he became famous throughout Europe as a forceful preacher. He also wrote many theological books and work for the conversion of the Jews. In 15th century, Lawrence was sent by Pope Clement VII to establish the Capuchin convents in Germany as a barrier against Lutheranism. On account of his holiness, he was appointed chaplain of the Christian forces sent by Emperor Rudolf II against the Turks, where threatening Hungary. Lawrence was a man of prayer and deep learning. He died at Caserta in 16th century. Legacy. Ang iyang pagkamagugmaon sa pagtuon sa filosofiya o sa teolohiya. Philosophy means science of human being. Theology means study of God. And supposedly all of us will do the same. Let's study our individual life. What is our present status? What path we are walking? What kind of life do we have? It's very important that you know your own self. You need to discover your own self, most especially your inner disposition. Kung unsa nang matangas kinabuhi ang imong gilaktan ining taknaan. And also, let's study about God. This is theology. It is not necessary that you will go to theological universities because that is only a rare privilege. Kung kining ubos ninyong higala, gitagag pribiliyo to have that further studies. Pero for all of us, majority of us, pwede ka magtuos imong kagalingon. That is philosophy. And at the same time, you can study about God. That is theology. It is not necessarily that you will go to certain university to study philosophy or to study theology. No. In our day-to-day life, we can study God. We can study our individual life. This is it. If you talk about philosophy, science of human being. This is focused on man, while theology is focused on God. We can do that. Let's study both these things in our lives for us to learn more, and in that way we'll become a better individual in our society. St. Lawrence became a forceful preacher. I studied the greatest evangelist in America, Billy Graham. He was a forceful preacher and he was effective. Umani ang pattern nga akong hisunod because if we will go back to Paul, also according to many biblical scholars, Paul was also a forceful preacher, eloquent preacher. Dagan kaayong mga makita natong mga forceful, eloquent na mga magwali, effective kaysa magwali ta more on jokes, more on storytelling. Para nako okay man, pero sa akong pangunauna, conviction, dili ni epektibo kaayo. Epektibo kung makita sa mga tao how serious you are in proclaiming the gospel, in proclaiming God to their lives. That was St. Lawrence. It was the same with Billy Graham, a great evangelist in America. Very forceful in delivering the gospel of God. Ngunang, I am reminding all of you, wherever you are, if ever forceful deliberation ang akong giwali every now and then, because probably this is my calling. This is the tactic, the way na gi-interest sa Ginoo sa kuha, how I can deliver His gospel clearly, with transparency to all of you. Kaya ija magtaktika how to convince the people, how to convince all of you. St. Lawrence, please, tabangi ming mahimong sama nimo, magtuon mis among kinabuhi, magtuon mis Ginoo. Tabangi ming magwali mi, seriously.
with full of conviction aron ang uban makaamgo, makailas Ginoo. Tabay gampo kami na mga sakit, problema, mga pagsulay. In Jesus' name, Amen. For your different interactions, clarifications, prayer request, or else if you are touched and blessed and if you want to connect to our ministry through your prayers and financial supports, please text or call 0918-714-8435. If you are interested with this book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible, this is now available at Altia Religious Section, or else please grab your order kay order basis ni siya tungod kiwa pataka produce og volume ni ini kay napatay gihuwat nga saktong timing, pero pwede ni ordero ni mao na kadto mga nag-orders na ini. We ask pardon and apology for the delay, but do not worry, maabot na sa inyong pultahan sa maabot nga mga adlaw kining atong libro. One of the topics ni ining maong libro nangingon diri nga do not make a wrong exchange. Ayaw paghimo og sayop nga pakigbaylo. Taga nato daghan tag mga desisyon nga sayop atong gibaylo. For example, some people exchange their family to a certain vice, bisyo. Winungda naguba yung pamilya, wrong exchange. That's what I mean. For more details, please read this. Right? Morning libro nga makatabang ninyo. Prayer warriors, continue praying. Include my family and loved ones, our advocacies, our ministries. Please pray for more people to work with us silently at the back of the camera, most especially sa ilang mga financial supports, and for the expansion of our ministries. Kaya every din, naman tayo mga expansions ni ini. Few days from now, there will be another expansion of our television in another town here in the province of Bohol. And a big event of the outreach and feeding program of the GD Foundation will be here in Hagna soon. Then benefactors, donors, please continue. Apply the law of duplication, meaning find more people to find ways also like you to support us, to help us. Find more people like you. Way nalugi, nagansi, mutabang para sa kaliukas Ginoo. Our latest givers, thank you to Paritroy and Mads Dulce Kagata, do prayer sa ilang pamilya, ni Sipin, ni Rian, o ni Teresa. And also to Tatay Mawi, uban sang Kapikas, Sinanay Bantilan of Lindulman. And today, 30th wedding anniversary of Tatay Mil and Inang Irene, 30 katuig. Ako gininggi paibaw ninyo for us to imitate, for us to follow sa ilang palig-ingnan, taliwa sa daghang mga pagsulay, mga krisis, daghang mga problema, nakalabang sila sa taas ka panahon, 30 katuig sa ilang kaminyoon. And hopefully all of us will die na mamatay ta sa atong gipakamatyan nga kapikas, gisaaran, na mahalon, bisag unsa may mahitabo sa dagan sa atong kinabuhi possible. O sa tanang mga birthday celebrants, happy birthday, mga nagsaulog anniversaries, happy anniversaries. Tanang mga masakiton, we are praying for all of you, problematic people. Happy birthday to Mila Asibis. More years to come in your life. The prayer sa pamilya ni Agaw Chupi, ay Mol sa Giuang, mga Kastrudis, kumusta? Tay Limon, ay Los, Maring Injing, Kumaring Mildred, our business partner, tay Tuni, pagpalain ka.
Dungmens of Teero, and Cresons of Pangdan, and the rest of the people, Merspin, uban pa bigliksonis, pagpalain ka for working. Tanang mga naglihok, ni voluntaryo, naning kamot, ang Ginoo magapanalangin ninyo, like you, Sister Edita of Bunga Ilaya, pagpalain ka. So tanang masakiton problemado, don't worry. We are praying for all of you. Now, speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa inahan o maigsuon ni Jesus Christ na miadto one day samtang si Kristo gaministeryo sa bagang panon sa mga tao. Kabalo mo, kining maong pamilya ni Jesus Christ, dili ni literally nga igsuon is unod. This is a doctrinal nga aspect that we need to consider also in our gospel presentation. For the sake of the doubts, ako magining gitun-an kining mga teachings Katoliko, ako gining himay-himay, ako gining tan-aw pag-ayo, ako gining siha kung tinuod ba og dili. Usas mga controversial, one of the controversial topic, you know what? One of the controversial topics is about Mary, rather about sa mahal nga birhen, na matud pa sa atong mga kaigsuunan nga dili sama nato og pagtuo with respect sa ilaha. Ang mga birhen dagag anak. One of the proofs according to them in our gospel, ang inahan ug maigsuon malalaki ni Jesus Christ visited to the place where Jesus ministered the words of God to the crowd, to the people. Ako ning tan-aw sa St. Jerome Biblical Commentary, page 86, in the Gospel of Matthew. Kinsmen ang brothers. Adelpos in Greek word means pariente, higala. And it is clearly emphasized, according to Jesus Christ, ang akong inahan ug maigsuon kadtong namati sa akong mga pulong. Logically speaking, tungod kay si Maria mauman ang unang nakadungog sa walis siyang anak, siyempre kuyog sila. Automatic inahan, not because siya nag-anak ni Jesus Christ, kundi tungod sa iyang pagkasigi og listener, pamati, sige og paminaw. Mary became the first listener of our Lord Jesus Christ. Maning double ang iyang pagkabulahan, inastunod, sige og pamati sa pagtulunan siyang anak. Manang wa masayop si Elizabeth in proclaiming nga ang mga birhen bulas tanang babae, right? Bulahan sa tanang inahan sa kayutaan nining kalibutan na. Mao man ang kiingon ni Elizabeth sa Luke 1:41-44, bulahan kas tanang babae, bula ng bata ang imong gisabak. Ngano, listener, the same time inasunod. Unya kadtong mga igsuon ni Jesus Christ nga isutan, it was a literal brothers or igsuon sa dugo. The answer is no. Ako gininggiton ang pag-ayo. Kabalo mo, one of the reasons kanong mikuha ko mga units sa abogasiya, kay gusto ko makakaton sa kasiklaseng mga taktika sa argumentation, sa discussion, sa mga principles and guidelines in studying a certain thing, in studying a certain case, a certain issue. Mamanitunan pag muskwila ka og law. Kunya ako nang gidivert into spiritual studies. Akong gistudyhan ning case sa mahal nga birhen kung tinuod ba gindagan sa anak. Ang akong nakita, ang akong nahimong conclusion, ang mahal nga birhen sa may anak, except Jesus Christ. Listen to this. This is true.
Dili gyud ko manudlo pag di tinuod. Dindi sad ko magpabilis Katoliko kung bakak ning panudlos Katoliko. For what? Somebody is paying me to preach you the gospel of God. No one! Wala. This is my conviction. I'm doing this voluntarily because God inspired me to do this, to preach His words. You know what? Kining mga igsuon ni suta si Bangilyong bisita ni Jesus Christ, dili di anak ni Maria sa unod. Kinsmen, ang term anis mga biblical scholars, meaning parente, kadugo, or else mauni ang mga listeners ni Jesus Christ. It does not mean nga ang iyang mga sumusunod kadto ng mga taong sigig kuyog niya. No. Like His disciples and the people who followed Him wherever He goes, di tumaura ang iyang mga listeners and followers. Doon na sa mga disipulo, tinunan, ngawa, magkuyog-kuyog nila. Usa ni ana, kanang kuyog sa mga birhen. Bibisita, ngadto ni Kristo. Nagitawag og mga igsuon ni Jesus Christ. Ngano? Sige mo pus nagpamati, kung si Kristo mabisita siyang inahan, kini mga tawhana, mga silingan, kailang mituo ni Kristo, ito po dito mamati kung si Kristo magwali, kuyog siyang inahan. You got me? Mauning natawag po silang igsuon. Ngano kay listeners? Di ba ingon si Kristo sa Ebanghelyo, ang akong inahan, ang akong igsuon, kadtong na mati kanako. Nan. Kay kining maong mga tawhana na mati man, mauding gitawag silang mga igsuon. Now, if we will try to read Matthew chapter 10, 1 to 4, listen to this. Mingon diri, mao kini ang ngalan sa napulog duha ka apostoles, si Pedro, igsoon si Andres, si Santiago, iknot Santiago, ug iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Sa ato pa, kini di ay si Santiago the greater, anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kurbador sa buwis. Si Santiago, anak ni Alfeo. How many James in the disciples of Christ? 2. James, duha. Si Tadeo, si Simon nga patriota, si Judas Iscariote ang nagbudi kang Jesus Christ. So pa, James the greater, amahan niya si Zebedeo. James the lesser, or Santiago uno, iyang amahan kinsa si Zebedeo, the second James, si Cleophas or Cleophe. Now, when talking about this, because this is controversial. Why? If we'll try to read Mark chapter 6, listen, unsa gingon diri sa Mark chapter 6, this is a doctrinal study. Doctrinal ni nga side, basta magisguta sa mga birhen. Mingon diri ang mga Parisiyo. Giunsam niya paghimog milagro. Mark 6 verses 3 upward. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria? O igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iya maigsuon nga babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod dinhi wala sila motuo kang Jesus Christ. Mark 6:3, si Santiago gisgutan nga igsuon ni Jesus Christ. Pero kung alita sa Matthew chapter 10, 1 to 4, ang Santiago the greater, anak ni Zebedeo. The Santiago the lesser, anak ni Cleophas or Alfeo. Another justification, listen to this. Alita sa Matthew chapter 26 verse 57, 56, unsa gingon diri about sa kahimtang ni Santiago the Greater, Matthew 27:56. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago og ni Jose og ang asawa ni Zebedeo.
Ang inahan baya ni Santiago, the greater o the lesser, ang pangalan, mga Maria. But it varies sa ilang amahan. Kay kining Santiago, the greater ang iyang amahan sa Zebedeo man. Matthew 27 verse 56. The another, James, we can read according sa John chapter 19 verse 25 upward. Unsay gingon diri sa San Juan 19 versikulo 25. Duol sa krus ni Jesus nagbarug ang iyang inahan, ug ang igsuon sang inahan si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Insa ning Maria diri asawa ni Cleophas? Kinsa ni Cleophas? Matthew 10:1-4, amahan ni Santiago de Liser. Kinsay asawa niya? Ang ngalan Maria. Sa ato pa, logically speaking, kining Santiago sa Mark 6:3 nga giingon igsoon ni Jesus Christ dili sa dugo. Kinsman adelphos in Greek means parente or naminaw siyang pagtulunan or disipulo. In our gospel, Jesus said, "Akining ako mga disipulo mo ni ako maigsuon." Yang giangkon, pero dili des dugo. Kung dili tungod kay follower, tungod kay listener, mo nang iyang giingon nga igsuon niya ang iyang mga disipulo, including James 1, James 2. You got me? So pakining giingon sa Mark 6:3 nga igsuon ni Kristo sa Santiago dili sa unod, dili sa dugo. Ngano? Kay sa Matthew 27:56 si Santiago the greater yang papa si Zebedeo man. Sa John 19:25 ang papa ni Santiago the lesser si Cleophas man. Unsa man na pagaigsuon? Kay kun moingon ta nga kanang Maria nga asawa ni Cleophas sa John 19:25 si Maria na, we can conclude ito arong conclusion nga mga birhen naghimo og illicit relationship. Right? Kasa siyag adultery. Having illicit relationship with the fathers of these two James, Cleophas ug Zebedeo. This is wrong. This is not true. Ang ako clarification rin para sa inyong katinawan. Kining gisgutan nga maigsuon ni Jesus Christ dili na igsus unod kay naay kaugalingong amahan ug inahan. You got me? Anong ako man ganing gi-clarify aron pagpatinaw ninyo nga ang mga birhen walay anak as what prophet Isaiah prophesies, Isaiah 7:14, nga kining babae mag-anak og usa lamang kalalaki, referred to Jesus Christ. Way lain. Because according to the prophecy, Ezekiel 44 verse 2, human moagi niining pultahan ang Dios sa Israel, kining maong pultahan pagatakpan na, o kining maong pultahan di na paagian pa. No one can enter or no one will go out from this what they call door lisredis. Giingnan ako sa Ginoo, magpabiling tinakpan kining gangaan, dili kini ablihan ug walay pasudlo nini kay ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel, misulod man ini. According to prophet Ezekiel 44 verse 2, ang Dios mismo maingon, di na ni ablihan pa kay human akong agi ini. Refer dis taguangkas mga birin nga wa nagimisod gawas ni Kristo migawas gikan niini. You got me? Muni ang logic. Now, another proof. According to John chapter 19:5 upward, when Jesus was hung on the cross, then Mary was at the side of Jesus, weeping, crying. Mingon si Jesus Christ. This is one of the 7 last words of Jesus Christ. Babay, ni ang imong anak. Anak, refer to John Evangelist, niya ang imong inahan. At mana ang imong inahan.
Sugod di adtong dakna. According nining maong ebanghelyo ni San Juan, gipaipon ang mahal nga birhen sa mga disipulo ni Kristo. Labi na, didto niya giintras ni Juan Evangelista nga dili man na niya igsuon sa dugo. And in their culture of the Jews, pag nakainaan, igsuon, amahan, o gimatyon ka, that was their law, that was their culture, nga kinahanglan, ibilin sa imong immediate family ang imong gibiyaan nga anak, inahan, amahan, igsuon, not to the neighbors, dili sa relatives, but to the immediate family, imong igsuon na tinuod kung inahan o amahan, imong ibilin. But what happened? Ang gibilin ni Juan Evangelista, siyaro, according to them, with your respect nila, daghan daw anak ang mangabirin, siyaro sa dagang anak, igsuon ni Kristo daghan, wag ni usalidto nga kabinlan, kung tinuod man, wag ni gibilan, kaya wag mag siya igsuon sa unod, dili mag tinuod. Ako, you know what, prangka-prangka ang istorya, di gid ako ni tudlog, bakak pa ni. Pero ako mong gining tingkay, ako mong gining gitunan, ako mong gining giampuan pag-ayo kining maong doktrinas Katoliko about na mga birhen o sari anak, si Kristo ra, wa siya naklain, tinuog gina. Mayroon po tang uban, wa maigsuon yang buutan, how sure are you? Sa kadaghan nila, wa giusa nangahas og buhi sa ilang inahan. What kind of children they are if ever wa sila'y kaluoy sa ilang inahan? Mao ni ngatong maulagway, tuas laing tao gibilin, kay kini indikasyon nga jamoy igsuon si Jesus Christ nga kabilan sa iyang pinalangga nga inahan, ang mahal nga Birheng Maria. Do you agree with me with regards to this? Ang ako ba lang, with your respect sa mga pastors nga ako, mga amigo gigala, dili nila ilimod ning kamaturana nga ang mga birhen usari anak si Jesus Christ. Dili ilimod mo angkon sila, pampoy mawag mo angkon sila. Pero ilang ilimod ni niya, ilang supako ni para nako, although they are my friends, daghan kay ko amigong di Katoliko, probably niining maong puntuha, di may magkauyon, di may magkatugma sa among interest. Kaya ako nakita man ako ang mga birheng usara may anak, and I can justify, I can prove it based on the scriptures. Look at me. What I want is all of you, Catholic and non-Catholics, you will accept the truth. John 8:32, truth sets you free. Ang kamatuoran maghatag ninyo og kagawasan. And the truth is, si Kristo wala igsuon sa unod, kundili igsuon kay parente, listeners, sumusunod kaniya. Ang mga birhen jamoy laing anak, gawas kang Jesus Christ. You got me? This is clear? Doctrinal ni nga aspito akong giutingkay sa atong ebanghelyo. Now, another controversy in our gospel, may I clarify this? Please permit me to explain further. Ingon ang uban, tanawa, Brother Ridsel. Ang mga birhen di sa likway, this is parallel sa John chapter 2. Akadtong giingnan ni Kristong iyang inahan, babae, wa pa mabot ang akong panahon, pero dili ba na gyud sa paggama og bino? No. Dili na sa paggama og bino, kundili panahon nga siya ilansang sa krus, gikat na. Dili kay dong nak, wa nay bino nak, please paggama sa bino. Di kay Miyos Kristo, wa pa mabot akong panahon. What time to perform miracles? In fact, He performed after that dialogue. Wa pa mabot ang iyang gahom to perform a miracle. No. Ang iyong Kristo, wa pa mabot ang akong panahon, babae. Ang babae, tahod as ila sa gawas. Mami, madam, nanay.
sa ilang kultura. Here, if you talk about babae, that is referring to a certain gender of a female, of a woman, babae. We talk about gender. While in other places, like Europe, like in Israel, babae means mommy, madam, nana, ina, o whatever, tao na. You got me? Ang iyong Kristo sa John 2 is referred sa John 13. Nga mato diri, nasay si Jesus miabot na ang panahon siyang pagbiya ng kalibutan na o pag-abot sa amahan. So at that moment, si Kristo naka-recognize nga hapit na siyang mubiya. But during the encounter between Jesus and the people sa kasal, may si Kristo kang Maria, babae, mama, not yet my time to die. Not yet. Listen to this. Not yet. Because of that, He performed miracles. Why? Kay mao man ang rason ngano ngayon ang gihimo mamilagro para motuos na before His total departure from this earth as a human being. Mayong pong uban, tanawa, Brother Ilsel, in John chapter 2, ang mga birhen gisalikway. Are you sure with that proposition? This is my big question to all of you who are accusing Jesus Christ as a bad child sa mahal na birhen. Right? Another instances, one of the events in the past, namatod pa nila, another proof ng Ginoong Kristo, wag yun muuyo siyang inahan, pagkangilngig ni nga tiluhiya ha. Makubaan kung makadungog ko ani nila, ilang proposition, sayop yun na. I'm sure some pastors are always following this episode. Please, I am giving you an admonition. Listen carefully. Probably you are mistaken. That's not your faults. Tungod na kay inyong napanudod na sa inyong katigulangan ng mga magwali, mga ministro, mo pong wapon magkadimaong ilang proposition, inyo pong na dawat. Pero today, this is a declaration of truth. Gisalikway bang mga birhen diri ni Kristo? Wala. Diyon si Kristo nga akong inahan na maigsoon kining akong mga disipulo. Pero wa na magnigar, it is not what we called denying the fact nga ang iyang inahan si Mary dili niya inahan. Double pagalit pagkainahan, namati. The first listener God, si Mary, the same time, inahas dugo. Niya kadtong mga sumusunod niya, kaubas mga birhen, they listen also to our Lord Jesus Christ kung tuas sa ilaha. Nawa bang ilang pagka-igsuon ni Kristo? Nawa bang ilang relasyon sa mga birhen ni Kristo? Wala. Then how comes nga si Kristo may reject sa mga birhen? In the scenario of our gospel, Matthew 12, 46-50, how comes? Nga nung gireject niya ani? Nawa man niya gireject. Migon man siya. Na di akong mamadiha, na di ako maigsuon, pero kabalo mo, kini ako mga disipulo. Sige ni paminaw nako. Sila, akong mga disipulo usab. Akong mga igsuon usab. Di lang nang naasgawas, kinipong niya sunod, sigsusunod nako. Ang both emphasize ni Kristo, gusto ni Kristo, iulagway, nakadtong iyang inahan o maigsuon, nahimo niya igsuon, kay sigig pamati, ang iyang disipulo na imo igsuon, kay sig susunod sig pamati, unya crowd, bagang panon, iyang giwalian, pero si Kristo gusto ko, nga may sama mo kanila. That was the real event, the real happenings in this gospel. Di kay, ang mga birhen, gireject ni Kristo, sa kasaskana, niini pong ebanghelyo. Now, granting without admitting in the parlance of argumentation, nga ang mga birhen gireject ni Jesus Christ, what we can describe to our Lord Jesus Christ, di ba? According to 2 Corinthians 5:21, ingon si Pablo, si Kristo, perfect. 1 Peter 1:18-19, ingon si Pedro, si Kristo, way sala. Di ba sala man kung imong i-reject ang imong inahan? Di ba sala man kumusukol kag inahan o ramahan? Mabitaw ako, personally speaking, ako nga mahan, di magkasinabot ever since. Not like in our present times nga. Nana ko'y pamilya, okay na nga among
relasyon uban sa kong inahan, abuta mo gina akong inahan. Tuo man ko nga makagaba ning ginikanan, although I cannot read the word kaba. Pero naman si Sirach 3:1-16, taura imong ginikanan kaysa pagbuhat pus ingon makabayad kas imong utang muna kamo mga anak, taura ginang inyong inahag-amahan. Kaya ako kita gikong tiya, di laloy magati mag-anak. Ako usay may mong yayo sa kong anak, kay busy akong wife, di lalim. Diha gud ko nakakonclude sus Ginoo. Sukul-sukulan na bas anak ni inahan o amahan iligda ko. Niya di ba gilalim magpakaon, maghungit, magsunsunod, magpadog tubig, mag-ilis, magligo, bisag unsa, di lalim. Di ba mga inahan, mga ginikanan? Di lalim. Sukul-sukulan rin iligda ko. Mao po niya ako na-imagine ba? Why I care my family in Alicia? Nas na problema, why I need to listen to them? Kaya nagtuo ko nga in that way, mablis ko. Kay kung dili, mao ng termino nato, gaba, mubangga nato, kung di ka mo respetos imong ginikanan, di ka mo respetos imong amahan o inahan. Now, kung kamautang mo respeto sa atong inahan sa yuta, atong amahan sa yuta, kinsa may mas buotan, ikaw o si Jesus Christ. Tubag, kinsa may mas buotan? Mauli akong pangutana. Kinsa mas buutan? Siyempre, mas buutan si Jesus Christ compared to each one of us. Kamao mo itang mutahod sa itong ginikanan. Respeto gali ko sa kumamahan, nga bisag di may magkasinabot sa una. Right? Samot na si Jesus Christ nga mas buutan pa na nato. Unya how comes nga naay theology, proposition sa mga dili pariha nato og pagtuo. Ako tabang nako din yun maigsuon akong dili katoliko, tabang ni kay tingali dahil ning dapita wa mo kabantay nga si Jesus Christ inyong gi-accuse, inyong gibutang-butangan og sala. That is a big grievous sin committed if you will put a certain sin to our Lord Jesus Christ, although He is sinless, wa si sala. Dili sala ng musukol kag inahan, muriji ka, musalikway, dili sala na, makagaba na. Sa atong kaugalingong panabot, makadaot tas tong kaugmaon. Mara kamo mga anak, tahura gina yung ginikanan. Tahura gina, tambag lang. Gusto mo masenso, gusto mo i-bless, gusto mong madato, taura inyong inahag-amahan. Maog ni sikreto. Mao ning akong gi-practice sa kinabuhi. Kabalo mo, si Jesus Christ never nga nag-reject sa iyong inahan. In Matthew chapter 19, 16-24, dahil batanong dato, may doon Jesus Christ ng tana unsaon parang malangit o maluwas. Mingon si Kristo tahura imong inahan ug amahandong ay pagpatayo pangawat. Si Kristo naludlo nga tahuron ang inahan ug amahan, unya karon siya mismo became a lawbreaker of that commandments. This is one of the 10 commandments, Exodus chapter 20, the 10 commandments entrusted by God to Moses dito sa Mount Sinai. Obey your parents. You got me. Kay mao ra baling sugo nga adunay dako nga saad, Ephesians 6, not mistaken. Taura imong ginikanan kaysa ingon mo taas imong kinabuhi. Mo na if you want to have a long life, obey your parents. Ingon si Pablo. Right? Ngano? Kay naani saad yung diri Ephesians 6 verse 2. Taura ang imong amahan o ginahan o kini ang saad aron ka mabulahag bataas ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. O si Kristo gatawag sang amahag inahan ni Joseph og ni Mary tubag. Yes. Nagsalikway. How dare you to say yes? No. It is wrong proposition. It is wrong theology. If you will accuse Jesus rejected his own mother Mary, it is a wrong proposition.
I ask pardon with you speak sa mga nag-propose diini. It's a wrong proposition. Never nahitabo ng Jesus Christ nga akong nailhan misalikway sa kagalingong ilahan. Instead, exegesis nahimong exegesis. What's the difference between this? Exegesis means kwaon ang pinakalintunganay. Exegesis means ang naas Biblia kwaon aro isibo sa kaugalingong interest o agenda aro musibo ang imong teaching. Muna akong ibantayan between these two things, exegesis or exegesis. Muna ibantayonon pag magtuon tag Eskriptura. Right? Mawataw kini mga Catholic faith defenders, ako lang pirmi nga pahinumduman, be careful. Kaya daghan kay mga butang bantayunon pag magtuon tag scriptures. It does not mean I am a great teacher of the scriptures, pero tungod sa sige ng kong tuon, I'm studying under my great mentor Aquino for almost 2 years. At the same time, I have my personal research and studies. Daghan kay bantayunon ang Eskriptura. Mao nang two things in studying, naiuban exegesis, ang unsa sa Biblia gamiton aron mosibo sa iyang panudlo, although it is wrong. Now, naman sila panudlo kini mga dili Katoliko ka ang mga birhen lagi di dapat taworo bispituon. Mo nang ilang gihimo ang exegesis nga si Jesus Christ mismo nag-una og sa likway sa inahan. Because of that, let's follow Christ to reject Mary. What kind of theology is that? That is wrong. That is wrong. Sayop na. Gibutang-butangan ba nako ning ako may igsoong di Katoliko? Wala gyud. Di gyud tinuod. Wa gyud ko magbutang-butang, tinuod gyud ang ilang gibuhat. Even you research their books, studies, in their proclamations of their different teachings, usas na mga topic, ilang inigar, ilang ipadayag. Let's follow Christ. Kaya ang mga birhen gisalikwa ni Kristo. Oh, di ba? We heard that many times. Sa mga taong sigigwali about Mary, maog na ilang i-propose nga ang mga birhen gisalikwa ni Kristo niya kasi Kristo may naguna. Let's follow. Kangilad ga theology. Pasilua lang ko ninyo pero pag magisgot ang mga birhen, may biya na bayag ko nga mangita ko arguments, pero magisgot sa akong langit nung inahan. Let's prove everything. Right? Itong probahan ang tanang butang. Dili na, sayop na nga proposition. Muna, this is my admonition to all not Catholic ministers. Ako mga pinangga nga mga igsuong pastors, ako nangigala. Ako gini silang mga amigo. Tinuod yun How I wish I can meet these pastors and having our discussion in mass media. It will happen, I know. Ako pa nang gi-arrange. Ang amo, we will discuss the things nga maka-unite, di ito maka-divide. Kay kung kining mga birin among topic, sus, ginuod akong division na mo. Di kami makasinabutan na. Pero karon ako silang gi-remind nga sayop na nga proposition, sayop nga theology, nga iyong butang-butangan si Kristo og sala, nga iyang i-reject iyang inahan sa Ebanghelyo karon og sa John chapter 2. You will commit a big sin if you will do that. You're accusing Christ as a sinner, irresponsible child, ungrateful child to his mother Mary. Pagkadakong sala, kuningana ang atong attitudes towards Christ and to Mary. Erase in that in your minds, erase this in your mentality, nga si Kristo nag-reject sa mga birin. Di na mahimo ni Jesus Christ. Ngano, kita mismo, buutan palitang Kristo. Tahod ganito sa itong inahan, si Kristo nag-reject. What kind of theology is that? What kind of proposition is that? It is a wrong proposition. It is a wrong theology. I want you to learn from that, my dear beloved pastors of other denominations. Tingali malangit mo if you listen to me. Nga kining mga butanga bantayuno ninyo, i-check na sa inyong panudlog doktrina. Nganong kabaw ko, Diyos ko, I'm studying, I'm preaching in 16 years. I meet different ministers, pastors. I heard this many times, their propositions about Mary, nag-reject ng Kristo. Wada-wata.
Nga ano atong tahuro ng mga birhen, what kind of teaching is that? Diyos kus kalangitan, Jesus marusip ng panudlua. I ask pardon for having this doctrinal presentation. Another side of the gospel, listen, moral. Ang mga birhen, kuyog sa mga disipulo, kuyog sa mga tinunan. Pag-abot dito sa usa ka crowd nga baga, wala sila miadto dito, ug pangwaling ang mga tao, hawa mo, palapin mo, kay ni akong inahan ni Kristo. Yung patong yung mga kuyog, katong yung igsuon, yung mga unang disipulo, kaming unang disipulong Kristo, hawa mo, kay di aming mga badibadi ni Kristo, amo ng parente, hawa mo, palayo mo, pagi ami. Usi, wag gid na huna-una ang Maria og sa mga kauban nga nahimos lang VIP. What is VIP? Very important personalities or persons. This is called what they called VIP, very important persons. Wa na nila ginauna. Unlike sa atong kapanahunan, pagpamangkon kag mayor, anak kag mayor, pamangkon kag gobernador, anak kag pulis, pamangkon kag pulis, dakog ranggo, ilado imong pamilya, sus marusit. Di na kawat. Di gina kawat. Muuna na. Ngano, iyamang ipresyum, magamhanan siya, dapat unahon. Anak man siya, hanangdong politiko opisyal, sila dapat intertinog una, BIP. Ako say kasa sa kuani tungod sa respetos mga ubang departamento, private or asa, pag na ako'y tuyo, mabaypasan na tong uban, tungod kinagdali mo ko, I'm very busy, klarong istorya. Mo nang sekreto na ko tong likod o atos kilid, Brad, can you produce these things? Labi nang naiipada through LBC, whatever, thank you sa taga LBC, buutan ka na sila, pirmi na mga tagpabor sa kuha. Ha? Kabalo mo, my dear people, kasa sa kuha ng lapita, pero ning kamot yung ko, na magalay linya po tag-apil, huwag na magalay himuon na to, di kita magpa VIP, although di kita VIP, ordinaryo ramantang tao, pero tungod sa respetos mga tao na to, munang pirmi pabor ilang ihatag sa kuha. Say kasa kuha na. Pero ang concept na ko, tungod kay necessities man, nagdali man ko, pero tagsara na may tabo. Ako ginang-share ninyo para klaro ba? Kasuway mo nagpa-VIP mo, kasuway mo pagpa-special mo, kasuway mo ana. Ang mga birhen, wag ginahimo ana. Wa niya to isalikwa, i-reject tong mga tao dito, hawa mo, padaplin mo, kanyang mga birhen. Ako ilahan, daplin mo. Never Mary did that? No. Mary, together with the disciples of Christ, brothers of Christ in faith, usay tabo, nagwatid to sa gawas, waiting Jesus Christ to face them, to approach them, to talk to them. Meaning, wala gamita ang ilang pagka-inahan sa unod, pagka mga tinunan sang Kristo, wa sila dito maghinawod, maghinambog. Gipakitas mga birhen ang iyang humilitas. Kuyog sa iyang mga kaubang, mga tinunan ni Kristo, nagwat tas gawas, hangtod na mas Kristo gwali, hangtod na man si Kristo panudlo, usa si Kristo miatubang adto kanila, nakighimamat, halubilo ngadtos mga birhen og sa iyang makaubang tinun-an ni Kristo. Gipakita sa mga birhen ang iyang pagpaubos. Gipakita sa mga tinun-an ni Kristo ang pagpaubos. Do we have the same attitudes? Lisod kaadyo ning magpaubos. Tulod imong pride, imong garbo. Lisod kayo. Pero kabalo mo, if you'll ask
humility, God will not give you it directly to your heart, to your mind. He will make any event, circumstance where you can exercise your humility. Ibutang kada sitwasyon nga anha nimo makita ang imong humility. Anha nimo ma-exercise, anha nimo maggamit ang mga birhen na ining event sa Ebanghelyo. Nakita nato ang iyang humility within. Nga wa niya gamita ang iyang pagka-VIP inahan gud siyang Kristo. Wagin siya itong magwarak-warak ito, pahalayo mo, kay di ako inahan ni Kristo. Wala! Hilom ra. Naghuwat. Igo ra nagpaybalong na asas gawas. Anda mo paabot maghuwat. Kung kalus si Kristo matubang adto kanila. And this is a good scenario. Let's wait God to talk to us, to do something to us, to work to each one of us. Imitate Mary. Kuyog sa mga kaubanan, di waited outside. I'm not mistaken. Naghuwat sila sa gawas. Nagpaabot. Kalus si Kristo matubang nila. Kita purulta sa atong adlaw nga kinabuhi. Kung siya itong giampo ni Kristo, kung siya itong gipangayo sa Dios, kung siya atong gustong hangyoon sa amahan, maghuwata. Kung kalus atan niya tubagon, atubangon, tagaan, milagruhan, panalaginan. Kay maunay ni tabu, ang mga birhen, gapaabot. Ang mga kauban ni Kristo, dito, mga disipulo niya, gapaabot. Kung kalus si Kristo mo atubang, mag-istorya, makigalubilo, and this incident, this scenario, is applicable sa itong adlaw nga pagpanaw. Maghulata, kanus ata, intertinon sa Dios sa atong giampo because na may perfect timing ang Ginoo once you will pray to Him. God said, wait, pagwat, not yet the exact time. For what reason? Tanaw niya makapaabot baka, kahulat baka, makapailo baka. Daga nato, hapoy na unta hapit na ihatag ay mong gipangayo, back out man. Suko pas Ginoo, kay di manghatag. Mangabirin, gusto sila ni Kristo makiistorya, kaya nasa tuyo. Okay ba si tuyo, ha? Okay ba? Pero one of the incidents na si Maria nangita ni Kristo, katunaan si Kristo na buang, kaya na ikang kaon tong skabisi. Usa to, pero probably na ituyo si Maria kang Kristo, di lang to. Kundi, gimingaw ba si Maria? Di ako ng anak. O naba'y balitang good news sa Malgabirhen? O nasa'y gustong pangayong pabor, kaya naabay na sakit to sa ilang dapit, si Kristo rin itinanglan, yung di-approach. Ang mga birhen nahimong tulay bridge between those sickly people and Jesus Christ. Posible. Mga presumptions na to ni, mga probabilities. Kung sa'y tuyo, wata kay bao. Kaya daghan siya tuyo. Pero ang concept, ang mga birhen, gawat, kapaabot. Kita, kamo ba ta magpaabot? Kamo ba ta mahuwat? Kamo ba ta magpailog? Right? Daga nato, di na. Kapuyong taglinya, kasuway mong gilit ko, kapuyog linya. Kung nailinyahon ba? Mamalit, magbayad. O, linya, sus, dugaya. Pero sa'y makaremind ko, kining akong paglinya diri, gituyo gini sa Ginoo, aron madevelop ang akong pasensya. Practice your virtue, one at a time, step by step. Along the road of your journey here on this earth, may bulong ka. Kadaghan nagag virtues nga naa nimo. Wa kagabantay, nga no imo magi-practice na hinay. Kaya dali ko masuko, ako ng weakness. Not like in the present time. Ngalahi na gyud, di na ako basta-basta masuko. Sa putong sad ko. Gamay rang bikil, ako ng weakness, pero ibutang man ko sa Ginoo mga scenario, events, where I can exercise my patience, aron ako sa puton. Ang concept, kamo ba ta muhuwat, mupaabot, kaw sa tatubangon sa atong tuyo, or kung mag-ampo ta sa Ginoo, kaw sa taniya atubangon, kaw sa tatubagon, kaw sa siya magpakita na to. Ang mga birhen, kuyog sa makauban, mo ilang gimo, nagulat.
nagpaabot. Ang nagalindot sa mga birhen, wa sa magpauna, kayang giuna, ug pa-entertain siyang anak ang mga tao nga naas iyang atubangan palibot nga ninanglan sa iyang presensya. Dili selfish ang mga birheng Maria. Kaya niya nga iyang giantos ang paghulat sa gawas. Sa taas ka baktas tingali gipanggutom to, sa taas ka baktas gipanguhaw. Kaya lang naghuwat. Aron lang mauna ni Kristo ang mga tao nga nangita ng inanglan ngadto kaniya. Because He offered already her Son, Jesus Christ, to the world, to the public. Gi-offer na sa mga birhen ang iyang anak na si Jesus Christ sa mga tao. Muna nga akong point mao nga atong tagaan og mas dako nga pabor ang uban. If one of the members of our family mo ilang gikinanglan, tabang, counseling, pabor, efforts gikinanglan ba? Ihatag imong members pamilya para makatabang sa uban. If one of your family members is working in this ministry, ihatag aron dagang tao kalag matabangan. Amang gabi rin, didit si Kristo ang gimong offering sa mga tao. Wa sa magdinaw sa Ginoo, wa sa magdinaw kang Kristo ngadto sa mga tao. Yung sa unya nako, ipauna sa kong anak ng mga tao. This means nga kunay usa sa atong pamilya pangayuos Ginoo ihatag. Pangayoon sa imong isig katao aron sila alagaran ihatag. Kunay mangayo sa usa sa members pamilyag serbisyo sa imong silingan, ihatag. Balag mawahi ka, ang importante nakatabang ng membros imong pamilya. Be generous. Do not be selfish. Mary is not selfish. Nagkuwat siya, wa sa magpaunag entertain. Diyos Maria, unahan lang na anak. Tingnan si Kristo akong anak, pauna lang na sila. Unya na mi. Wow, very humble. Kita pa to, unahon kita, paway sila, bahalag malate na sila, kita una. Napatay kinaiya na, o sa ingana po akong kinaiya. You got me? Ya, makita na to, butang gining inahan ni Kristo, gipangita ang iyang anak, gimingaw. Kamu mga inahan, unsa kadako ang inyong pagpangga, pagmahal sa inyong mga anak. Mga mahan, unsa kadako inyong pagpangga sa inyong mga anak. Hopefully, di ito mabot sa point kaya ka mo mainahan. Selfish kayo mo. Patyon ang gilalang, di sabak, i-abort, kay mahadlok madawat yung figure, hadlok mo dagag anak, dagapakanon. Ang inyong tamo patigbabaw, di ang kahakog, kundi gugma, ngadto sa inyong anak, nga naanapurma, sa taguang ka ninyo. Kay pagbuts Ginoo sa 139 verse 13, ang Diyos maong gahuman niya na sa inyong taguangkan. Gugma. Gugma unta may maghari inyong mga inahan to care, to pray sa inyong mga anak. Like Mary. And lastly, finally, Jesus became a very important person in the hearts of Mary and her companions. Hopefully, all of us will imitate na ang Ginoo unta. Valuable nato. Interesado unta tas Ginoo. Munang ato sang pangitaon. Bisan lisod, bisan di lalim, bisan baga kaayo ang obstacles, like the crowd became an obstacle to Mary and her disciples and her companions to see Jesus. But you know what? Naghuwat sila. Ang point na ko, whatever obstacle, barrier along the road in seeking Christ in our lives, ato untang pangitaong Kristo, kundi man nato makit-an ora mismo, andam tang magpaabot, andam tang mulahutay, mangita, hangtod iya tang atubangon like Mary and her companions. Ang crowd became an obstacle. Why Jesus never entertained to them immediately, kundi taud-taud pa kadaghag mga tao. Ang consistency ni Mary and her companions mauto ang nindot ng atong sundugon. This is called law of consistency. Consistent ta nga mangitas Ginoo along the way ato siyang matagbuan, makaplagan sa saktong panahon.
thank you for watching this broadcast. If you are touched and blessed, please don't be hesitant to connect with us through your prayers and your financial supports. I am praying for all of you people ngayon tamabot sa realization na magpaubos tas itong kagalingon, mangita ta ni Kristo, magawa ta kalos as si Kristo, mutubag, matubang, muhatag sa atong magikinahanglan. Ako gaampo nga unta kunay usas membros pamilya, pangayuos Ginoo sa silingan sa pag-alabag pagserbisyo in different means inyong tangitugyag ihatag. Father, thank you for this wonderful day that you have given to each one of us. Aman ako nag-ampo na tagaan mo kalig-on, pasensya, pagpabus o paglahutay sa mas mga Del Maria, ang tanang tao Ginoo, including myself, na kanus ami magpaabot amahan, na ikaw matubag, matubang, muhatag sa among magikinahanglan. Father, bless all the people in Jesus' name, with the Holy Spirit, uman sa pag-ampo sa mga biren. Amen. Hallelujah. Sa ngalan sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been forwarded to it. God loves you.